Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1250, today I realized that I was not to ask for a certain permission, but that I was to respond to this matter as the Mother of God would have me to. For the present, no explanations are necessary. Peace has returned to me. I received this inspiration just as I was on my way to make my examination of conscience. And I was very worried because I did not know how to go about it. Divine light can do more in one moment than I, fatiguing myself for several days. Ngayon, napagtanto ko na hindi ako dapat humingi ng isang tiyak na pahintulot. Ngunit dapat akong tumugon sa bagay na ito ayon sa nais ng Ina ng Diyos na gawin ko. Sa kasalukuyan, walang mga paliwanag ang kailangan. Bumalik na sa akin ang kapayapaan. Natanggap ko ang inspirasyong ito nang nasa daan ako upang suriin ang aking budhi. At labis akong nag-aalala dahil hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ang banal na liwanag ay maaaring gumawa ng higit sa isang sandali kaysa sa akin na nakakapagod sa aking sarili sa loob ng ilang araw. Faustina did not mention what it was. She just said that the Mother of God asked her to do something at hindi na kailangan humingi ng pahintulot para gawin yun. Maybe because it was on that line or on that reason na hindi niya sinabi kung ano yung hinihiling sa kanya ng mahal na ina. Kasi hindi niya kailangan daw humingi ng pahintulot. Hindi niya alam kung paano gagawin yon. Pero ang sabi niya, divine light can do more in one moment. So, yung banal na liwanag ang magsasabi sa kanya kung paano ito gagawin. Mayroon siyang na-receive na inspiration habang patungo siya sa kumpisalan. Yun nga lang talagang hindi niya alam kung paano yun gagawin. So, it was a puzzle, no? Hindi natin alam kung ano. Isang malaking ano kaya yun? Ano kaya yung pinagagawa sa kanya ng mahal na ina? But whatever it was, she received the divine inspiration on how to do it, on what to do about it. Ganun ang naging tugon sa kanya ng mahal na ina. Today is the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. No, ito ay isang kapistahan na pinagdiriwang natin. Isa sa kapanganakan na ipinagdiriwang na ating simbahan. Kasi, syempre, yung isa, nativity ng kanyang anak na si Jesus. So, mahalaga din ang kapanganakan ng mahal na ina. Kasi, kung hindi siya ipinanganak, abay, sino ang magiging daan upang ang anak ng Diyos ay makaabot sa lupa? So, sa pamamagitan niya, kaya nga siya yung pinto ng langit, sa pamamagitan ng mahal na ina. Ang buong sanlibutan ay nagkaroon ng isang manunubos, ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus, the Divine Mercy Himself. And it took a long time, syempre matagal, no? Upang makalikha ang Diyos ng isang katulad ni Maria, itinakda, destined to be the Mother of God. And to be the Mother of God,
The person and the soul of that person has to be perfect. Otherwise, how can a dirty person, a sinful person, carry or bear the Son of God, ang anak ng Diyos? Hindi ba, di ba? Kung marumi ang magiging sisidlan, kahit na gaano kalinis ang ilalagay mo dito, matudumihan pa rin. So take an example, a pail of water na madumi. Kapag inilagay mo doon, maghuhugas ka. Kapag inilagay mo doon isang malinis na bagay, halimbawa, kamote, patatas, inilagay mo doon, malinis na yung kamote at patatas, malinis na. Pero pinaglagyan mong sisidlan ay marumi ang tubig, eh di marumi rin. Dudumi uli ang iyong patatas, ang iyong kamote. So the Mother of God, ang sinapupunan mismo ng mahal na ina, kailangan malinis. And from kaya nga merong dogma ng Immaculate Conception. So from her conception, mula nang ipinaglihi ni Santa Ana, ang kaniyang anak, maipinanalangin pa niya yan sa Diyos na magkaroon sila ng biyayaan sila ng Joachim ng anak. So from the time ng conception kay Maria mismo, kailangan malinis na ito. Kaya nga banal lang kanyang mga magulang. Ganon uli. Kung ang pinagmulan ni Maria ay marumi, hindi siya magiging karapat-dapat na maging ina ng Diyos. That is why yung paghahanda para sa pagdating niya, medyo mahirap yun. Pero dahil inihanda nga niya ng Diyos, gagawin niya ang lahat upang proteksyonan ito, pangalagaan at mapanatili ang kalinisan. Mary is very chaste and pure. At ang ipinaglihin niya ang Panginoong Isus, birhen. Di ba nga, iiwan pa sana siya ni San Jose kasi nga, pakakasalan niya buntis. No? Subalit sa pamamagitan ng anghel, pinaliwanag sa kanya ng anghel na ito na ang ipinagbubuntis ni Maria ay ang anak ng Diyos. Huwag mo siyang iwan. May mahalagang papel sa San Jose sa buhay din ni Jesus at sa buhay din ni Maria.